Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtulong at pagsuporta. Close to 98,000 na po ang ating mga subscribers at patuloy po na lumalago ang ating viewers at tumatatag ang ating channel. Utang na loob ko po yan sa inyo at ng aking pamilya dahil sa inyong pagtitiwala, sa inyong pagsuporta at sa inyong pagtangkilik sa channel ni Ka Eric at sa mga videos natin at tinutulungan niyo po akong ito ay lumawak na rin ang kanyang naaabot. Saludo at maraming salamat mga kababayan. And of course, thank you so much sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa mga videos namin ni Ma'am Lorraine, ang aking kapartner po sa programang Bigwas ng Agila. Ayan. Mga kababayan, nais ko pong humingi ng pagpapaumanhin sa inyo dahil napagkamalan ko po in my sleep of mind kahapon sa mga videos ko yung pag-mention sa dalawang bumalik sa minority na dati namang kasamahan nila Tito Soto. I was referring to Mig Zubiri and JV Ejercito. Pero ang na-mention kong isang senador ay si Gatchalian. Kaya po yung aking isang video ay marami po ang nagko-comment na Ka Eric, hindi po yon si Gatchalian. Si Gatchalian kasama na po nila Tito Soto. Ang tinutukoy po ninyo ay si Mig Zubiri at si JV Ejercito. Salamat po at pasensya dahil sa sleep of mind ni Ka Eric ay nakaligtaan ko po ang ganong pag-correct during my video at inyo po itong naipakita na nagkamali nga si Ka Eric sa pag-mention na yon. Nonetheless, thank you pa rin at malinaw naman po na itong 11 senators right now na nagsama-sama kung saan muli pong nanumbalik doon si JB Ejercito at si Mig Zubiri, malinaw ang kanilang layunin na muling makatsamba na may lumipat na dalawa pang senador mula sa grupo nila Senate President Alan Peter Cayetano. At mula doon ay mabubuo nila ang panibagong majority block. At lumalabas na naka-standby na po ang planong ito. At hindi ito hiwalay sa plano mismo ni Marcos Jr. at ng kanyang mga grupo na nagkokontrol ng kapangyarihan ngayon, kasama siyempreng pinsan niyang paborito na si Martin Romualdez na kanyang pinoprotektahan, ay tatablahin nila ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya itong paglipat ni Mig Zubiri at ni JV Ejercito, may kaakibat po ito na plano. Ang malaking plano ay idiskarel o pabaliktarin ang ilang mga senador na nasa panig po nila Senator Alan Peter Cayetano. Ang tinatarget nilang paluhurin at patiklopin dyan ay si Senator Jinggoy Estrada. Kaya nga, nang pumalag si Senator Jinggoy Estrada, kaagad po na nag-anunsyo si Boying Rimulya at ang Department of Justice, kasama ang Ombudsman, na isasama sa sasampahan na kaso ng plunder na non-bailable po si Senator Jinggoy Estrada. Of course, the clear purpose is to put pressure on Senator Jinggoy Estrada. Baka palang pumalag at makipag-areglo. Alam naman po natin na maniobra ito ng Malacanang sa kumpas nila Marcos at nila Lisa. Ang isa pa po na lumalabas na pinipressure ay ang magkakapatid na Villar. Camille and si Mark Villar, si Senator Villar at si Mark Villar at si Senator Camille Villar. At sila naman po ay tinatarget sa pamamagitan ng panggigipit sa negosyo ng pamilya nila. Yung isinampa o isasampang kaso na corporate fraud, ito yung tinatawag na insider trading at mga manipulasyon daw sa stock value and property value ng kanilang mga negosyo na nagkakahalaga ng mahigit 10 billion pesos ang penalty di umano kapag ito ay natuloy ang kaso at natalo sa desisyon. So ito ang ginagamit na pang pressure point sa magkakapatid na Senators Mark Villar and Camille Villar. Ang isa pa mga kababayan na pinipressure din ngayon
nila Marcos Jr. ay si Senator Loren Legarda. Dahil po sa kanyang anak na ina-allege ng Department of Energy na nasasangkot daw sa maraming mga issue ng contract violations sa solar power contract with the Department of Energy. And di umano nung nakaraang mga linggo, inanunsyo ng Department of Energy Secretary na si Sharon Garin na mga 20 billion pesos mahigit po ang penalty na pwedeng ipataw allegedly laban kay Congressman Leandro Leveste na anak naman po ni Senator Loren Legarda. At maingay din po dyan sa House of Representatives sa kanilang mga pagtutol at mga pagbubunyag dyan sa katiwalian ng gobyerno o ng administrasyong Marcos. At of course, hindi natin makakalimutan na tinatakot din po ng mga kaso si Senator Joel Villanueva at si Senator Chis Escudero. Pero sagot po ni Senator Alan Peter Cayetano, lahat naman dito natatakot na o tinatakot na. Wala nang matatakot pa. Ayun. Kaya ipagpanalangin po natin, mga kababayan, na manatili po itong number na 13. Kasi si Senator Bato de la Rosa po, hindi lamang siya physically present at the Senate plenary, pero siya po ay senador pa rin at mayroon namang pong teknolohiya na pwede siyang mag-join sa pamamagitan ng Zoom o video conferencing. At yan naman po ay pinapayagan, mga kababayan. Okay? So ano ba talaga ang issue, mga kababayan, kung bakit napakahalaga na makita natin itong realignment and maneuver sa loob ng Senado? Ang unang issue po dyan ay hindi lamang ang pagkakaroon ng pagkontrol sa trial at the Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte. Secondary role po yan or secondary target nila Marcos, bagamat mahalaga din po yan na madudurog nila si Sara Duterte sa impeachment trial. Mababaluktot nila ang style na kagaya ng ginawa nila doon sa House Committee on Injustice at sa ginawa nilang paglapastangan sa mga batas at karapatan mismo ni Vice President Sara Duterte. Kapag maayos at matino po ang liderato sa Senado, mahihirapan sila. Sila Marcos, sila Romualdez na maisagawa ang plano na yon. But I think that is secondary right now kasi hindi naman nila sigurado na makukuha nila ang 16 votes of the senators to convict Sara Duterte. Ang tinitingnan natin, mga 7-8 lang ang solid votes nila. No? That means, ang solid nila ngayon, si Ping Lacson, si Tito Soto, si Ontiveros, si Pangilinan, si Bam Aquino, ang magkapatid na Rapi at Erwin Tulfo. At posible yung iba mag-abstain. Kaya between 7 to 8 lang ang sigurado ngayon ni Marcos at nila Romualdez na boboto for conviction against Sara Duterte. Well, sabi nila, hindi pa naman nailalahad ang evidence. Ang sabi nga ng mga batikang senador, ang impeachment process at ang impeachment trial ay political in nature, principally. Ibig sabihin po sa malaking bahagi, politika yan. Bagamat may mga ebidensya, may testimonya, may trial, at the end of the day, when the decision has to be made, ang magde-decide po dyan, politiko, mga senador. At sila po ay influence ng political bias at political positioning. Kaya nga mahalaga yung maneuver na yan. Siyempre, may gapangan na mangyayari dyan. Hindi naman yan itinatanggi, hindi rin inaamin, pero hindi naman po tayo mga ipinanganak sa panahon ng digmaan ng Hapon at ng Pilipinas para hindi natin malalaman na ito ay isang bahagi ng maruming laro sa loob ng politika sa paglalaro ni Marcos at ni Romualdez na manatili sa poder. Upang masiguro yan, kailangang madudurog ng lubusan ang mga Duterte. Maliban pa lamang sa pagpapatapon, pagpapadukot kay Pangulong Duterte, kailangang madudurog si Sara Duterte. At sino pa mang magtatangka mula sa Duterte political camp. Yan ang pinaka-objective. Bakit kailangan nilang kontrolin at diktahan ang mayoriya ng mga senador? Na siya namang ibinulgar ni Senator Alan Peter Cayetano sa kalagayang hinaharap ngayon ng new majority at the Senate. Pero ang malaking pinaghahandaan ni Marcos
at nila Romualdez kung bakit sila aligaga at nababahala ng lubusan sa pagkakaroon po nitong panibagong alignment of majority senators sa loob ng Senado at ang pagkontrol ng liderato na hindi nila nadidiktahan at namamanduan ay ang pag-alala at pagkabahala nila Marcos at nila Romualdez sa Senate Blue Ribbon Committee. Mantakin mo kung ito ay maibabalik sa pamumuno ni Senator Marcoleta or even ang lumulutang na pangalan si Senator Pia Cayetano, who is also a lawyer, mga kababayan. Mantakin po natin na mabubuksan muli ang Senate Blue Ribbon Committee. Hindi lamang sa naghuhumiyaw na katiwalian at sistematikong pandarambong at pangungurakot sa flood control projects na umabot na sa 1.9 trillion pesos ang pondo na nawala pala dito sa loob ng 3 taon ni Marcos at nila Romualdez sa kapangyarihan. Mabubuksan din po ang mga farm-to-pocket roads. Farm-to-pocket roads. At iba pang insertions, parada, sagasa ng mga taktika nila sa sindikato nila Marcos at Romualdez na pinagpiestahan nila sa pandarambong noong nakalipas na 3 budget cycle na yon, 2023, 2024, and 2025. So lahat na yan pwedeng makakalkal. Magbabalik ang testimonya nila Diskaya, mag-asawa, kung paano ginamit nila Romualdez ang ledger, ang pagbebenta ng bebenta ng mga kontrata at ang paghingi ng cash advances sa iba't ibang kontraktor, hindi lamang sa mag-asawang Diskaya. Kaya nga nagkaroon ng mali-malitang delivery sila Saldico every week or every other week. Sa isang buwan, 3 or 2 hanggang 3 na mga deliveries ng mali-maleta, tunito-niladang pera. Okay? Magbabalik din po at magtitestimonya si Saldico sa kanyang mga revelations via video conferencing. Ang kanyang 2 tauhan na tagapagmaniobra ng mga listahan ng mga dinideliver at ng mga kinakash advance nila Romualdez at Marcos, si Mark Tiksay at si Paul Estrada. Yan. At ang 18 brave soldiers, the brave 18 na mga whistleblowers. At syempre si Adrian Bersamin na naging undersecretary sa office ni Marcos Jr. na siyang sumasalo ng mga instructions through text messages at mga calls ni Marcos Jr. every time may mga delivery ng limpak-limpak na mali-malitang mga pera mula doon sa pinagdurubuhan at pinagdambong ng mga cash advances sa mga kontraktor mula sa proyekto na flood control at iba pa na kinamada ni Saldico upon instructions nila Marcos at Romualdez. Ayun. Yun po ang kinatatakutan ni Marcos Jr., yung Cabral Files. Listahan po ito ng mga mayroong insertions, may mga maanumaliyang mga proyekto, mga flood control connections, kasama po ang anak ni Bongbong Marcos Jr. na si Congressman Sandro Marcos from Ilocos. Lahat ng ito makakalkal. Lahat ng ito ay mailalahad kung magkakaroon po ng pananatili ng majority numbers dito po sa mga senador na kasalukuyang pinamumunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano. So it's not just about how to maneuver for the impeachment trial against Sara Duterte at the Senate Impeachment Court. Kung bakit aligaga, nababahala, at natatakot sila Marcos at Romualdez na mananatili po ang isang Senado na hindi nila makokontrol ang mayoriya at ang liderato at mga komitiba. Ayun! Ang kinatatakutan nila ay ang pagsambulat ng mga pagbubunyag na magaganap po sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya naman po, ipagpanalangin sana natin, mga kababayan, na mananatili pong matatag at may paninindigan itong 13 senators, 12 presently, plus 1 si Senator Bato de la Rosa. Sana kung pinili ni Mig Zubiri at ni JB Ejercito ang katinuan at katuwiran at ang katotohanan ng tama para sa interes ng mamamayan at hindi para sa laro ng politika nila, dito sila dapat sumama sa Senate Majority Block. Pero hindi pinili po nila ang maletagang. Maletagang dahil itinuro ng 18 Marines, yang si Tito Soto at si Ping Lacson,
na nakakatanggap ng mga maleta, and they are even perceived to be special agents of Malacanang, acting in the interest of Marcos and his gang of syndicate na mga mandarambong at mangungurakot. Yun ang pinili ni JB Ejercito at ni Mig Zubiri na muling bumalik doon. Instead na dito tumimbang at magposisyon sa paninindigan na hindi dapat dinidiktahan, kinokontrol at minamanduan ng presidente ng Pilipinas, kagaya ngayon ng ginagawa nila Marcos at ng sindikato nila kasama sila Romualdez, ang kalayaan at pagiging matuwid at matino ng Senado. Kaya nga, the last pillar of democratic institutions as guardian of democracy, ang Senado at ang Korte Suprema. Wala ka nang rin mga aasahan sa Armed Forces of the Philippines. Lunok na lunok nila na ang Presidente at Commander-in-Chief na nakaupo ay tinuturo ng kapatid mismo in an open public disclosure and revelation na drug addict at nalululong sa droga at wala sa katinuan ng kanyang pamumuno sa gobyernong ito, at syempre ang pagsambulat hindi lamang ng mga abuso sa kapangyarihan kundi ang malawak at sistematikong panunumbalik ng pangungurakot at pandarambong na pinamunuan ni Marcos Jr. Di po ba? Pero nandyan pa po kahit papaano ang Korte Suprema. Nandyan pa po ang Senado na kahit manipis ang bilang ng kanilang pagiging majority na block or bahagi ng mayoriya na nag-realign, 13 lang sila, 12 lang ang actual na nandoon sa plenary at sa kapulungan dahil na nag-sidestep pa at nagkaroon ng self-preservation sa Senator Bato de la Rosa. Dahil sa pangyayaring ito, napilit siyang pinapadukot ng gobyerno ni Marcos at ipapatapon doon sa ICC the way it was conducted against former President Rodrigo Duterte. Ngayon, mahihirapan pa si Marcos Jr. at sila Martin Tambaloslos at sila Lisa Araneta na imaniobra ang 12. Pero subalit, binanggit ko na rin kanina, mayroong pressure, no? Hindi lang ordinaryo, kundi mabigat na pressure laban kina Senator Loren Legarda sa kanyang anak at laban pa kay Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada at sa magkapatid na Camille at Mark Villar. Pero sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ulitin ko lang, kami dito po ay nagtaya ng buhay sa panahon na nilulusob sila ng NBI at sa panahon na nagtanggol sila through the office of the Senate Sergeant at Arms at nanatili sila na pinanindigan nila na protektahan si Senator Bato de la Rosa sapagkat hindi po siya dapat dinudukot, hindi po siya kinikidnap, walang visa at walang valid arrest order po laban sa kanya kung hindi po ito dumaan sa proseso ng saligang batas at sa proseso ng ating competent judicial authority pati sa Korte Suprema. Invalid. Hindi automatic ang warrant of arrest na yan ng ICC. Parang kapareho lang yan sa ipinagawa na pera. Di umano na inamin ni Matibag na NBI director na nagpagawa sila ng illegal na mga pera doon sa imprintahan sa illegal na mga gawain sa rekto. Parang galing rekto lang ang bit-bit na yan ni Trillanes at nila Matibag. Sapagkat hindi po yan dumadaan at hindi pa nakumpirma at pinagtitibay ng otoridad ng competent judicial authority in the Philippines. At the very minimum ng isang regional trial court, nagkaroon ng hearing at tiningnan po kung ang constitutional processes at ang garantiya sa due process at garantiya sa equal protection of law and the Bill of Rights ni Senator Bato de la Rosa bilang mamamayang Pilipino ay masusunod o malalabag dahil sa existence ng tinatawag na yan na ICC warrant of arrest. Kaya ito po ay isang malaking paghamon sa kasaysayan natin. Habang dinudumog ang Senado, iniinsulto, inaatake, tinatakot sila at sila'y pinagbabantaan at habang isa sa kasapi nila o aktibo na binigyan ng mandato ng mamamayang Pilipino with more than 20 million voters na naniwala na dapat maging senador si Senator Bato de la Rosa ay pilit po na tinatarget ngayon sa pagpapadukot. Kapareho ng ginawang pagpapadukot kay Pangulong Rodrigo Duterte.
So the Senate right now is at the crossroad. Nasa sangandaan po na kasaysayan ng Senado, hindi lamang dahil may trial for the impeachment laban kay Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo, kundi mayroon din pong kahalagahan ang pagpapatuloy na paghahanap natin ng katotohanan at pagtindig sa tama at matuwid na mga paglalahad hinggil sa pagkawala, pagkalimas ng pundo natin na umaabot sa 1.9 trillion pesos sa ilalim po ni Marcos at nila Romualdez, na dapat may managot, may mahahatulan at may mapaparusahan at may mababawian ng ninakaw ng mga kayamanang ito mula sa kaban ng ating pamahalaan at mismo pundo yan ng ating mga mamamayan. Mabuhay ang Senado na pinagtatanggol ng mayoriya ng mga matutuwid at may paninindigan at handang magsakripisyo na grupo ng mga senador sa ilalim ng pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. But the situation is still fluid. It is still subject to every possibility of dirty maneuver in the dirty game of politics na nilalaro po ni Marcos, ni Lisa Araneta at ng kanilang grupo nila Martin Tambaluslos Romualdez. Abangan ang susunod pang mga balita hinggil po sa kaganapan sa Senado. At right now, sumama po tayo sa mas malawak na hanay ng mamamayang Pilipino na manalangin po at magsusumamo sa makapangyarihang Diyos ng ating mundo upang mag-intervene po dito sa Pilipinas na maging matatag ang institusyon na nagtatanggol ng demokrasya, lumalaban para sa katotohanan at ipinagtatanggol ang saligang batas ng ating bansa, ang Senado at ang Korte Suprema, na ating inaasahan na tuloy-tuloy na aatakihin ng mga maniobra sa maruruming laro ng politika at kapangyarihan nila Marcos at nila Romualdez. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!